Okay, praise God po. Parang mas mabigat dito sa banda nito ngayon ah. Parang mas matimbang. Okay. Okay, muli po, maya pa kay Katamungan at nagpapasalamat tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ay malayo na sumamba sa ating Panginoon and gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa presensya po ng ating mga kapatid mula po doon sa Bana. Talagang pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Diyan ditak tapa mo po. Maipabak po kay Katamungan. Nagdadatingan pa lang po yung mga kapatid. So, tagal ng panahon, masaya ako na kasama namin po kayo ngayon. Praise God. Good morning kapatid. Hallelujah. So, okay. Let's start na po. Magpapasimula na po tayo sa ating gawain. Yung mga musician natin. Okay. Nandito na ba sila lahat? Hello, Brian. Okay. 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 Sige. Praise God. Hallelujah. Okay. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Now is the first Sunday, ni po. Unang araw po ng linggo. So, atin tamo pong komunyon mamaya. Ano po? So, yun. Okay. Sige. Sige po. Inaanyayan ko na po. Nandito na pala ng mga musician. Okay. Sige. Yun. Okay. Tinatawagan ko na po ang MC. Ang MC po natin. Sino kasi yung MC natin ngayon? Si Brother AJ. Okay. Si Edward. Brother Edward. Ating MC. Praise God. Hallelujah. Okay. Mga kabataan natin na magagamit ngayong umagang ito. Okay. So, di yata yung sa'yo, no? Microphone ko ito, no? Sige. Dala ko na. Hello. Pwede ba akong mag-back up? Sige po. Sinong leader? Hello po. Okay na. Sige. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga naman. So, another month na naman po. Nalagpasan na naman po natin ang isang buwan. So, July na po ngayon. Malapit na mag-Burr month. Pasko na naman po. So, siguro po nagtataka po kayo ngayon na bakit po ako andito. Kasi every first week po ng month is mga kabataan po magagamit. Then ako po na italaga bilang mag-MC po ngayon. So hindi po siguro halata yung nervous ko po na. So ayun po, hindi ko na po itong papatagalin. So inaanyahan ko po kayong tumayo po para basahin po ang salita ng Panginoon ngayong araw na ito. So, dito po sa Ezekiel chapter 37, verse 3, sinasabi po dito, tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako po lamang ang nakaakalam, Yahweh. So, sawan po tayo. Chapter 11, verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang
bibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Then, sa 26 po tayo. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Then, jump po tayo sa Genesis chapter 22 verse 12. Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipagkait sa Kanya ang kaisa-isa't at pinakamamahal mong anak. So, amen po. So, bago po tayo mag-umpisa po, inaanyan ko po yung mag-opening prayer po. So, sino po? Si Ate Roxanne. Sige po, let us pray po. Let us feel the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify your name, O God. Inanyayahan po namin ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Kayo nga po ang maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, we are very grateful po sa lahat po ng mga blessings nyo sa amin, O God. Sa faithfulness po ninyo sa loob ng 6 na buwan, O God. Thank you for your guidance, Panginoon. At sa lahat po ng pinagdaanan po namin, O God, na natili po kayo sa aming mga tabi, Panginoon. And Lord, this very morning din po, nagpapasalamat, nagpupuri po kami sa pangalan po ninyo, Panginoon. Lord, we praise you, we glorify your name. And this morning, O God, we thank you, O Jesus, sa lahat po, O God, ng mga narito, Panginoon. Kayo nga po yung mag-bless, O God, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, kayo nga po yung mag-bless sa puso namin. Kayo nga po yung mag-open, Panginoon, sa puso ng bawat isa na narito, Panginoon, upang ikay lalo naming papurihan, O God. And Lord, we are also praying po na ikay aming maranasan sa lugar na ito, O God. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang mapurihan sa lugar na ito, O God. And Lord, this morning po, we are very grateful, O God, sa lahat po ng mga magagamit, Panginoon, at nagpapagamit sa gawain ninyo, Panginoon. We pray, Panginoon, sa bawat musician, O God, sa lahat po ng song leader, O God, sa lahat po ng backup, Panginoon. Kayo nga po yung gumabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, pinagpe-pray nga po namin lahat po ng elders, O God, mga youth, mga children ministry, Panginoon. Kayo nga po yung mag-bless sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng ministry, O God. Kayo nga po yung mag-bless, Panginoon. And Lord, pinagpe-pray din po namin, O God, ang aming pastor, Panginoon. Ang inyong lingkod na si Pastor Doms, O God. Kayo nga po yung magbigay po lahat ng mga kailangan niya, ng kanyang pamilya, Panginoon. We also speak blessing, O God, into his life. Double anointing po sa inyong lingkod, Panginoon, na si Pastor Doms, O God, pati na rin po sa kanyang pamilya, O God. Lord, gamitin nyo nga po siya, O God, sa lugar na ito, Panginoon, para po i-share, O God, yung goodness nyo, yung love nyo para sa amin. And patuloy po na gamitin nyo po ang pastor namin, Panginoon, para po sa ikaka-bless po ng bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, po sa lahat po, God, ng mga kapatid po namin na wala pa dito, Panginoon, we are praying, O God, na kayo nga po yung gumabay sa kanila, Panginoon. Lalong-lalo na po, God, sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, O God. Lord, kayo po yung magbigay po ng comfort sa kanila, Panginoon, dahil napakalayo po nila, Panginoon, sa amin, O God. And Lord, this morning, O God, we speak healing po sa lahat ng may mga sakit, Panginoon. Kayo nga po yung magpagaling in Jesus' name, O Lord. And Lord, kayo nga po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa kanila, O God. Lord, this morning po, we speak, Panginoon, healing into their lives. And also, God, we speak blessings into this place. We speak, O Lord, we speak blessing in this place, Panginoon. And Lord, we are also praying for our strength, O God, na sa lahat po ng aming gagawin, sa umagang ito, Panginoon, kayo po yung mapurihan. Bigyan nyo nga po kami ng kalakasan, Panginoon, sa mga susunod pang mga araw, Panginoon. And Lord, set our hearts, prepare our hearts, O Lord, as we worship you and glorify you. Lord, patuloy po na itinataas po namin ang inyong pangalan. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen po. A blessed Sunday po sa ating lahat. Amen. So, nitong umaga po, medyo tinamaan po ako ng trangkaso. So, inaanyahan ko po ang lahat na mag-join sa pagkanta
para mapapupurihan po natin ang ating Panginoon. Amen po? So it's been half a year at patuloy nating nararanasan ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? Amen. So, sa ating pagsambahan sa umagang ito, sabi nga po sa lyrics ng kanta, nabatuhin man tayo ng pagsubok ng lahat ng problema, we will never be destroyed. And we are blessed despite all the trials na pinagdadaraanan natin sa ating buhay dahil hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So we can trust His words when He said, I will never leave you nor forsake you. Come on, church. Atin na pong sambahin ang ating Panginoon and let us give the Lord our best worship this morning. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you in this place, oh God. Sige po, palakpak natin ang ating kamay. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Isa pa po. Come on, church. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. I am blessed beyond the curse, cause His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, and I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. Only Lord. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Sa pa po. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord, kayo nga pong mapapurihan sa dako rito, Panginoon. We bless your holy name, Jesus. Hallelujah. We trade our sorrows. We trade the shame, all the sickness, and the pain that we have, Lord. Dahil walang iba na nais naming lapitan, Panginoon, sa tuwing kami nahihirapan, kundi kayo lamang, O God. At sa mga kamay mo, amin pong pinapaubaya, Lord, ang lahat dahil Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw na dakila at tapat sa aming mga buhay, O Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Let us sing this next song. Let's commit to the Lord and give the best worship for Him this morning.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe. Let's sing, come on, church. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh, Jesus, we believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Come on, church. Bakit di mo purihin ang Panginoon sa lahat ng kabutihan na kanyang handog sa ating buhay, sa katapatan, sa kadakilaan ng Panginoon? He deserves the best worship na ating mabibigay sa umagang ito. Come on, lift your hands. I will worship. I will worship you. I will worship. I worship you, Jesus. I will worship you. Oh, I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Come on, let's worship Jesus. Hallelujah, hallelujah. I will worship I will worship you. I will worship
Jesus, I believe in you. In Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all we are, with all that we have, Jesus, we give it all to you, Lord, para sambahin ka, para papurihan ka, Panginoon. We lift your name this morning, Jesus. We bless your holy name, O God. O Holy Spirit, patuloy ka nga pong kumilos sa kalagitnaan namin. Let us feel the holy presence of the Lord. At sabi nga po sa Matthew 11:28, sa lahat ng napapagod, sa lahat ng nahihirapan sa buhay na ito, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahinga. Salamat, Panginoon. And as we sing this next song, sama-sama nga pong magpahinga tayo sa kalinga ng ating Panginoon. Thank you, Jesus, for carrying all our burdens in life. And for this we praise you. We praise you, Holy Spirit. Come and move in this place. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His path in quietness and trust. When the oceans rise
na ikaw ay Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Purihin natin ang Panginoon in spirit and in truth. Taas niyo ang Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let us give Jesus the worship that He deserves this morning. Oh, we praise you, God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. How will you still know you are God? How will we still know you are God? How will we still know you are God? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Oh, Father, sabi nga sa lyrics, Yes, Lord. Father, you are King over the flood. Kailangan lang naming manatili Thank you, Lord. because we feel your know presence, oh you're God. our big, big God. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Kami po, Panginoon, ay patuloy na sumisilong at sisilong sa ilalim ng iyong proteksyon, O God. We are nothing without you, Lord. And we know that we have everything when we have Jesus in our lives. Sabi nga sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So isa po itong napakagandang paalala na gaano man kabigat ang pinagdaraanan natin sa napakagulong mundong ito, tayo ay makakaranas ng kapayapaan na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Amen po? Hallelujah, Jesus. Come on, church. Isang malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Sa iyo lamang kaluwalhatian, kapangyarihan, karangalan. Sa iyo lamang ito lahat, Panginoon. You deserve all the glory and the praise, Jesus. We lift your name this morning. We bless your holy name, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala bang mag-song number? Thank you po sa mga musician natin, sa music team. Thank you po. Thank you. Thank you sa mga songs. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, napakagaganda po ng mga mensahe ng awit natin pong inawit. Lahat pong ito ay mga makatotohanan sa ating pong buhay. Tunay po na mabuti po ang ating Panginoon. Amen. Pwede ba po ang isa pang malakas na palakpak kay Lord? Diba? Sarap po, sarap na purihin ang ating Panginoon. Yes, yes, Lord. And once again po, we thanks the Lord. Nais nating pasalamatan ng Panginoon sa presensya ng bawat isa sa atin na nandito ngayon. Una na po, dito po sa mga kapatid po natin na nandito po sa harap. Alam po ba ninyo, yung ating po mga dati sinesel group po, OHV dito sa Bana, at yun po ngayon eh. Di ba? Very welcome po sa gawain ng Panginoon. At siyempre po sa likod, yung asawa po ni, I forgot, Marico, welcome po sa gawain ng Panginoon. Okay, sino pa po? Sino pa? Ang,
Sige na, hindi naman kayo hindi naman tayo bisita dito, no? Pamilya tayo, di po ba? Amen. So, man, kung minsan po may mga hindi tayo nare-recognize, pero importante po, kilala tayo ng Panginoon. Amen po. So, salamat sa Diyos sa oras na ito na ipinagkaloob niya sa atin. Unang linggo po ng buwan, sabi ko kanina, mamaya po, komunyon po natin. At pasalamatan po natin ang mga youth. Every first Monday po, first Sunday po ng buwan, ang mga youth po natin na magagamit po dito sa church. Ano pa? So, kung kaya't mapapansin po natin, ay sila po yung sa MC, ano po? And yung ating pong opening prayer. So, yun, patuloy yung pag-pray po natin ng mga kabataan, gamitin sila ng Panginoon sa kanyang kalulatan. Siyempre po sa atin din po naman, po, gamitin tayo ng ating pong Panginoon. So, dito mo pong announcement, yung ating pong OHB, na planning po, ang susunod na pupuntaan po natin ay kay Brother Oding, doon po sa taas. And everyone welcome po dito sa OHB po natin to Miyerkules po. Sa bawat ginagawa po natin na gawain sa OHB po, sa every family, ng ating pong church ay 2 weeks po siya. Every Miyerkules, baka na kukunbik kayo na gusto po ninyong magkaroon ng OHB sa inyong tahanan, sabihan po ni Pastor, schedule mo rin sa amin, OHB sa amin. Yung ganun baga, 2 Miyerkules lamang po. At ang dinidiscuss po natin dito ay yung pong assurance of salvation. Iisa lamang po yung dinidiscuss po natin, yung pong assurance of salvation. Gusto ko po kasi na sa bawat isa sa atin, ay yung bagang maitanim sa kaisipan po natin, yung pong kapag dumating ba ang Panginoon bukas makalawa, sigurado ba ako? Makakasama ba ako? Yung mga ganun. Gusto ko pong patayin yung kaisipan na yung nagdududa po tayo. So, alam po niyo, being a Christian, tinatawag po natin ang ating mga sarili bilang mga Kristiyano, mga born again. Dapat po, huwag po tayo mag-alinlangan doon po sa ating pong kaligtasan. At yun pong assurance of salvation. Amen po? At yan po ay na pag-aaralan po natin dito po sa ating pong OHB. At ito nga, nice kong sabihin na sa darating pong Miyerkules ay wala muna po tayong OHB. Kundi sa susunod po nun, yung susunod na week. Kasi po itong week na ito bukas ng umaga, ay pupunta kami ng Maynila para po dito sa gawain ng 4 days. Ito pong tinatawag po natin na Synergize. Ito po ay pagtitipon ng lahat ng mga pastor ng Philippine General Council of the Assemblies of God. Buong Pilipinas po, magsasama-sama. So, praise God po, isa pong dakilang pagkakataon na ang mga pastor po ay magsasama-sama, mag-synergize po. At actually po, medyo malaki-laki nga lang po yung gastusin. Kaya lang maganda po sana na tayo po ay nakilahok din po dito. Tangan nga lamang po ay medyo malaki po yung gastusin. Kaya okay na po yung ako yung makapunta. So maganda po ito. Synergize is kapag sinabi pong synergize, ito po yung pakikiisa. Ibig pong sabihin, pakikiisa. Nagkakaisa po. Kaya ito po, magsi-synergize po ang mga pastor dito po sa gawain na ito. Ito pong week na ito, magsasama-sama po ang mga pastor from the different places sa ating pong bansang Pilipinas. Yung nga pong isa kong kaklase, si Pastor Archibal, nakakalimutan ko itang lagyo na. Kaklase ko po sa seminaryo. So from Mindoro po siya. Ito't makakasama ko siya, fellowship.
So mga ka-fellowship ko po from 1993, isipan mo, 1991 to 1993, magkikita kami bukas sa Synergize. At saka ilang pang mga kaibigan pastor. So 4 days po ito, gawain na ito. So yun. At siyempre, huwag natin pabayaan din po yung ating pong prayer meeting every Friday. So suportahan po natin itong gawain na ito. Ano pa yung mga announcement po natin? Okay, yun na lamang po siguro at patuloy na suportahan po natin ang gawain ng ating pong Panginoon. Especially po, araw po ng Sunday. Ano po? Siyempre, huwag tayong mawawala sa ating pong mga upuan sapagkat hinahanap tayo ng ating Panginoon. Amen? So, itong aking pong isi-share, dala ko na po tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. Ang tanong handa na po ba tayo mga kapatid? The most important po sa nabahagi po ng ating pong gawain ay ang pakikinig po ng salita po ng ating Panginoon. Ang pakinggan po ang mensahe ng ating pong Panginoon. Okay. Sa mga hindi po nakaabot kanina, nabasa na po pero gusto ko pa rin pong basahin nga para po sa mga hindi nakaabot kanina. Napakaganda po kasi itong talata na kung saan dito ko po ikinunek ang ating pong mensahe ngayong umagang ito na may pamagat po na magtiwala sa Diyos. Amen. Mayroon ba tayong mga dalahin sa buhay? Mayroon po ba tayong issue sa buhay na dinadala? Sino dito ang mayroon pong nandito ngayon nabibigatan? May problema, may kakulangan. Ha? Especially minsan yung mga may sakit, di ba? Ang sabi po ng mensahe ngayong umagang ito, magtiwala sa Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Sabi po ng talata, tinanong niya ako sa Ezekiel, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Ano? Itong pahayag na ito, itong nabasa po natin, is speak about impossible. Di ba? Yung bagang imposible. Parang napaka-imposible na tanong. Panginoon, tinanong niya ako, si Ezekiel ay isa pong propeta ng Diyos. Tinanong po si Ezekiel ng ating Panginoon, anak ng tao, palagay mo, ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito. Yung mga buto ang tinutukoy po ng ating pong Panginoon. So, kung kayo po ang tatanungin ko, may buto po dito sa harapan po natin, tatanungin ko kayo, mabubuhay pa ba ang mga buto na yan? Mapapaisip tayo, ano pa? Mapapaisip po tayo. Pero alam po ba ninyo, sa umagang ito, nais ko pong makita po natin yung punto na in God, nothing is impossible. Di ba? Sa Panginoon ay wala pong imposible. Di ba? At sinundan po ng isang isa pa pong karanasan o isa pong pangyayari sa buhay po ng mga magkakapatid. Sina Marta, Maria at ni Lazaro. Dito po sa John chapter 11 verse 25 up to 26, ang sabi po, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Mga kapatid, nabanggit po ng ating pong Panginoong Jesucristo ang mga talatang ito doon po sa punto na ang kapatid po ni Marta at ni Maria, Meteya po, namatay. At sa kasalukuyan sa tagpupong ito, nandun po sa kalagayan na si Marta at ni Maria ay nagdadalamhati po sa pagkawala
o pagkamatay ng kanilang kapatid. Kumbaga po, sa sinabi na ito ng ating pong Panginoon, sagot po doon sa matinding kalungkutan na nadadama po ng magkapatid. Sinabi niya na ako ang muling pagkabuhay. Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, sabi po niya, kahit mamatay, muling mabubuhay. Naniniwala din po ba tayo doon? Amen. Salamat sa 16. Amen. Mabubuhay po. Sapagkat sa Panginoon, katulad na nabanggit ko na po kanina, sa Kanya ay walang imposible. Amen. So, medyo natitimbang-timbang na po natin ngayon. Ano po, sa mga kapatid na nandito ngayon na may mga issue sa buhay, may mga problema. Kung ang Panginoon nabubuhay niya, nabibigyan ng buhay yung kalansay. Kung ang Panginoon nabubuhay niya yung patay na, ito pa kayang problema na ito? Di ba? Kapatid, manalig ka sa Panginoon. Amen po. And then yung verse 12, huwag mong patayin ang bata. Ito po ay salita po ng ating pong Panginoon sa isa niyang tapat na lingkod. Sino kasi itong lingkod niyang ito? Si Abraham. Si Abraham. Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Ulitin ko po yung una. Huwag mong patayin huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo na, sabi po niya, na handa kang sumunod sa Diyos. Ano ang nais ko pong makita po natin dito sa mga talatang ito na nabasa po natin? Yung pong faith, yung pong pananampalataya. Yung pong pananampalataya ni Abraham na handang sumunod anuman ang mangyari. Na kahit magsanhi pa ito ng kamatayan ng kanyang kaisa-isang anak kay Sarah. Ano po? Mapapansin po natin kasi, yung pong Genesis chapter 21 verse 1 up na po dito sa verse 12, ay sinubok po dito ng ating pong Panginoon si Abraham. Sinubok niya na yung kinausap niya na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Tayo po ang lumagay sa kalagayan ni Abraham na tayo po ay subukin ng ganoong katindi ng pagsubok, tayo kaya ay papasa. Pero sa mabilisang pananalita po si Abraham, kumasa po siya sa pagsubok ng ating pong Panginoon at ito ay kanyang napatunayan. Naipakita niya ang kanyang pananampalataya. Kapatid, sa umagang ito, nais kong makita po natin yung kahalagaan po ng pananampalataya. Ano po? Sa pamamagitan po ng pananampalataya, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, yung mga bagay po na imposible ay nagiging posible po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, sa aking pong intro, naisulat ko po yung punto na sa four gospel, sa punto pong ito, na kung saan dito po sa John, alam po ba ninyo, may naisulat po si John na talaga naman pong kamangha-manghang mga pangyayari sa buhay po o na mga ginawa po ng ating pong Panginoon. Ano-ano po ang mga ito? Maalala po ninyo, yung first mirakulo na ginawa po ng ating pong Panginoong Jesucristo sa aklat ng John. Sino po sa atin dito nakaalaala doon sa first na mirakulo na ginawa po ng ating pong Panginoong Jesucristo sa aklat ng John? Sige nga po. Amen. Yun po. Salamat po sa mga medyo marami po sila.
Pero malinaw po yung boses po sa akin ni Sister Nitz. Di ba? Yung pong tubig na nag-turn po sa wine. Di ba? Iyon po yung kauna-unahang mirakulo na ginawa po ng ating pong Panginoong Jesucristo. And ano pa po, yung matindi na ginawa po ng ating pong Panginoong Jesucristo na himala sa aklat po ng John. Alam po ba ninyo kung ano? Yung pong pagkabuhay po, yung muling pagkabuhay po ni Lazaro. Po, yun po napakatindi. Imposible. Di ba? Pero inuulit ko po, sabi ko nga, sa Diyos po ay walang imposible. So ulitin ko po, magtiwala sa Diyos. Bakit kailangan nating magtiwala sa Panginoon? Unang-una po, sa akin pong inihanda na mensahe ngayong umagang ito, 3 po ito. Unang-una po, siyempre, sapagkat sa Diyos walang imposible. Pangalawa po dito, yung sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Sa anumang sitwasyon na mayroon po tayo, tamo po tatakot, bagamat nakakatakot. Ngayon, sa mundong ginagalawan po natin, ang dami pong mga nakakatakot po na naririnig po natin. Pero ano po ninyo, nais ko pong magbigay encouragement sa bawat sa atin ngayong umagang ito na tamo po tatakot. Ano po? Sapagkat kasama po natin ang Diyos. Unang-una po, nais ko rin po makita natin yung punto na bakit hindi po tayo dapat matakot. Kasi po, ang Panginoon ay hindi po niya tayo iniiwan. Amen. As long as po na sinusunod po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Sino sa atin dito ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Tamo po tatakot. Kasi may pangako ang salita po ng ating pong Panginoon. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Saan natin makikita yon, mga kapatid? Pwede po. Yung Hebrew chapter ano kasi? 13 ba? Verse 5. Pwede po yun. Apo, pwede po yun. At pwede rin po yung yung Matthew chapter 28, verse 20. As long as ginagawa po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon, ipinangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. Alam po ninyo, mga kapatid, sa kayasayan po ng Biblia, napangkalungkot po na karanasan na tayo po ay mamatayan. Sino po dito ang naranasan ng mamatayan ng mahal sa buhay? Diba? Ang napakahirap po nun. Yung mamatayan ka ng mahal sa buhay. Katulad po ni Marta at ni Maria sa ating pong teksto, makikita po natin, mababanaagan po natin yung kalungkutan po ng dalawa. At naniniwala po tayo, o naniniwala din po ako na mula nung magkasakit po si Lazaro, ay talagang nandun po yung panawagan po nila sa ating pong Panginoong Jesucristo. At inaano nga nila na kung dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi po namatay. Kung dumating kaagad ang ating pong Panginoong Jesucristo. At sa totoo lamang po, ay may mga pangyayari po na binabanggit po ng banal na kasulatan, may sentimiento po si Marta sa ating pong Panginoon. At niya pong sumbat, di ba? Pero alam po niyo, nais ko pong makita po natin yung punto na sa panalangin ni na Marta at Maria, ay tumugon po ang ating pong Panginoon. Tumugon po siya. Hindi lamang po
doon sa punto na sabihin po natin in spiritual, po, mismo po, yung, di ba ang Panginoon, He is omnipresence. In spiritual, He is omnipresence. At that time po, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nasa kanilang piling. Nasa kanila mismo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay sumakanila mismo in physical. Napakaganda po. Ano po? Tayo po ang bisitahin ng ating pong Panginoon in physical. Di po ba napakatindi po nun? Tangan nga lamang po, katulad na nabanggit ko kanina, ating pong sumbat, ating pong sumbat si Maria sa ating pong Panginoon. Ang sabi po niya kasi, Panginoon, kung agad ka lang dumating, hindi namatay ang kapatid namin. Pero mapapansin po natin, sinagot po siya ng ating pong Panginoon, Marta, Marta. Kung dadramahan po natin yon, nandito na ako. Di ba? Marta, Marta, bakit nagre-reklamo ka pa? Nandito na ako. At doon po pumasok yung pagkabuhay, yung muling pagkabuhay. Kapag tayo po ay nananampalataya sa ating pong Panginoon, kahit na ikaw ay mamatay, muli kang bubuhay ng ating pong Panginoon. At alam po ba ninyo na doon po nag-connect yung kung papaano po si Abraham ay talaga naman pong wala pong pag-alinlangan na sumunod sa ating pong Panginoon. Ano kasi yung utos sa kanya ng ating pong Panginoon? Abraham, sabi po ng Panginoon kay Abraham, dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong pinakamamahal na anak na si Isaac. Ihandog mo siya sa akin sa bundok ng Moriah. Ihandog mo siya sa akin. Yung paghahandog na gagawin po ni Abraham sa pamamagitan po ni Isaac ay hindi po yung pahigain lang doon at ganun na lang. Hindi po. Papatayin niya ito at susunugin po niya. Grabe po. Pero sabi ko nga, si Abraham po nanampalataya po sa ating pong Panginoon. At napakahalaga po yun, yung ating pong pananampalataya. Kaya ganun na lamang yung lakas ng loob ni Abraham na sundin ang kautusan ng ating pong Panginoon sapagkat naniniwala po siya, nananampalataya po siya, na kahit na mamatay si Isaac ay kaya pa rin buhayin ng ating pong Panginoon. Bakit? Unang-una po, isa pa po sa naniniwala po ako na buhay sa kaisipan po ni Abraham. Kaya siya talaga namang sumunod sa ating pong Panginoon. Yung pong punto na malinaw at maliwanag sa kanya yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, ito tignan po natin na mabuti ito. Naniniwala po ako na kapag sa isang Kristiyano, malinaw sa kanya ang mga pangako ng ating pong Panginoon, susunod siya. Susunod siya. Kung malinaw sa isang Kristiyano ang mga pangako ng ating pong Panginoon, hindi po siya matatakot, hindi siya mag-aalinlangan na sumunod sa ating pong Panginoon. Yan po yung matindi, yung malinaw sa kaisipan po ni Abraham. Malinaw kasi sa kanya. Sinabi sa kanya ng ating pong Panginoon, Abraham, sa iyong anak, sa iyong supling, yung magmumula kay Sarah, siya ang pagmumulan ng hindi mabilang na lahi. Di ba? Malinaw kay Abraham yun. Ang Panginoon po ay hindi sumisira sa pangako. Apo, di ba ang dami nating mga nararanasan, may mga pangako na madalas na napapako. Nasubukan na po ba natin na pinangakuan? Di ba? Sometimes nagagalit tayo sapagkat hindi tinutupad yung pangako nila sa atin.
Pero ang Panginoon po, kapag ka nangako siya, tinutupad niya yan. Amen. Baliktarin tayo natin po. Diba? Nasasaktan po tayo kapag ka, pinangapangakuan tayo, hindi tinutupad. Pero alam din po ba ninyo na ang Panginoon nasasaktan din kapag ka pinapangakuan natin siya at hindi rin natin tinutupad ang ating pong mga pangako. Ganun pa man po. Ganun pa man po. Kahit na hindi natin tinutupad yung ating pong mga pangako, ang ating Diyos, tapat pa rin siya sa kanyang mga pangako sa atin. Amen? Na kapag tayo po'y nanampalataya, naniwala, sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga ipinag-uutos. Katulad po ni Abraham, di ba? Yung nabanggit na binasa natin na talata kanina, yung verse 12, huwag mo nang patayin ang iyong anak, napatunayan mo na ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, dito po yung gustong makita ng Panginoon sa bawat sa atin. Yung patunayan natin sa Panginoon ang ating pong pananampalataya. Amen po. Magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo po ay magtiwala. Alam po niyo, si Marta, mapapansin po natin dito po sa ating pong binasa kanina, sa John chapter 11 verse 25 up to 26, tugon po ito ng ating pong Panginoon sa mga tanong po o pananalita po ni Marta. Alam po na yung punto na nakita po natin yung meron kasi siyang binanggit na yung naniniwala ka ba, patanong po ng ating pong Panginoon, naniniwala ka ba, Marta, sa sinabi ko? Opo, Panginoon, naniniwala po ako. Ang Panginoon ay nagsasalita po doon sa muling pagkabuhay. Ang pangunawa ni Marta ay doon po sa patungkol po ito sa muling pagkabuhay, sa darating na panahon. Sapagkat, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, yung Ezekiel po, chapter 37 na binasa natin kanina, ito po ay tumutukoy sa mangyayari sa mga huling panahon. Kapag tayo po ay huhukumin na ng ating pong Panginoon, kapag dumating na ang ating pong Panginoon, yung lahat ng mga namatay kay Kristo ay bubuhay ng ating pong Panginoon. Yung mga, kahit na sabihin po natin, mga kalansay na yan. Diba? Nabasa po natin sa aklat ng Revelation chapter 20. Diba? Nabasa natin sa ating pong reading sa group chat natin. Bubuhayin po ng ating pong Panginoon ng mga namatay kay Kristo. So, makikita din po natin dito yung doktrina na si Marta po, naniniwala siya sa muling pagkabuhay. Naniniwala po ba tayo sa muling pagkabuhay? Sabi niya, naniniwala ako, Panginoon, sa muling pagkabuhay, sa iyong sa muling pagkabuhay, muling mabubuhay ang aking kapatid. Pero alam po ninyo, yung hindi po na uunawaan ni Marta at that time na sa oras ding iyon, ang kanyang kapatid, ang kapatid po ni Marta na si Lazaro ay muling bubuhay ng ating Panginoon. At nakita po natin na buhay na nga pong muli si Lazaro. Sapagkat sa Panginoon ay wala pong imposible. Kaya nga po, kung nangyari ito, magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Si Marta po, makikita po natin na kulang po yung kanyang kaisipan. Kumbaga, yung pangyayari na inisip niya doon sa pagbuhay ng ating Panginoon sa kanyang kapatid, sa muling pagkabuhay pa. Pero, pansin po natin, sa oras ding iyon, binuhay ng ating Panginoon Lazaro. So, yun po, yung unang bahagi, huwag tayong matakot o magtiwala tayo sa Diyos sapagkat kasama natin ang Diyos. Naalala ko yung kanta dyan kapag binabanggit yung kasama natin ang Diyos.
May kanta dyan, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako mangangamba. Bakit? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Kapag kakasama natin ang Panginoon, tamo po dapat matakot. Pangalawa po, tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan. Amen. Alam po niyo, napaka-basic po itong mensaheng ito. Hindi po mahirap unawahin. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Pwede pa bang buhayin ang mga kalansay na iyan? Sabi po ng ating pong talata kanina. Pwede pa bang mabuhay muli ang mga patay? So, idinidiin ko po ito na sasagutin ay oo. Oo po, talagang oo. Pastor, may talata po ba kayo? 1 Thessalonica chapter 4 verse 16. Siyempre naman po, ilan lamang po ito. Sa araw na iyon, sabi po niya, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta, trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit at, wala siyang at, mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Di ba? At pagkatapos po, tayo naman din po na mga nabubuhay, ay kanya pong kukunin upang makasama po natin siya sa kung saan siya naroon. Mga kapatid, itong talatang ito is buhay na kapahayagan. Sino sa atin dito na namatayan na mahal sa buhay Kristiyano, nanalig sa Panginoon? Diba? Ako po, malungkot ko. Siyempre, namatayan ako ng anak. Pero naniniwala po ako pagdating ng panahon, makakasama ko siya doon sa langit. Meron ka rin ba? Meron kang kapatid, anak, tatang, ima, kapatid, mahal sa buhay, na nauna na sa Panginoon? Manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon, muli natin silang makakasama. Kaya nga, sabi ko nga dito, imposible ba? Hindi po imposible, sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan niya. Makapangyarihan po ang ating pong Panginoon. Binuhay nga si Lazaro. Nagawa niyang buhayin si Lazaro na ilang araw nang nakalibing. Ang sabi nga ng kanyang mga kasama, mabaho na yan. Pero sa pamamagitan po ng utos ng ating pong Panginoon, tinawag niya sa kanyang pangalan, Lazaro, lumabas ka dyan. Lumabas si Lazaro, napupuluputan pa ng yung ginagamit po nila ng paglibing noong unang panahon. Sabi po ng Panginoon, palagan ninyo siya. Nabuhay siya muli. Nabuhay ng muli si Lazaro. At kung nagawa ng ating Panginoon yan kay Lazaro, muli niyang magagawa pagdating ng panahon. Muli niyang gagawin maging sa ating sariling buhay mismo, mga kapatid. Ulitin ko po yung binasa natin kanina. Yung sa tanong kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Ang sagot dito ni Marta, hindi ko na lang po nailagay. Opo, Panginoon. Opo. Pero yung paniniwala niya dito ay doon pa sa pagkabuhay na maguli. Pero ginawa ng Panginoon ngayon. Ang sabi ko po sa aking kodigo, ito ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Magagawa niya ang imposible para sa atin. Last but not the least,
yung tanong po, magtiwala tayo sa Diyos. Bakit tayo magtitiwala? Bakit kailangan tayo magtiwala sa Diyos? No? Alam po natin na sa mundong ginagalawan po natin, ang dami pong mga nangyayari na kakaiba. No? Nandyan po yung may mga binanggit, may mga isinulat po ako dito, yung may digmaan, laganap po sa iba't ibang bansa. Siyempre po, sikat na sikat po sa atin dito yung digmaan po sa Russia. Pangalawa po sa Israel. Grabe po yung mga itong mga nagaganap na digmaan na ito. At yung namamatay po araw-araw, ang dami po. Ang dami po. Hundreds na mga tao ang namamatay araw-araw. Yung binanggit nga po sa Russia ay umabot na po ng, kung hindi ako po nagkakamali, 35,000 na yung namamatay na soldier nila. Wala na silang makuha na magsundalo. At pinapakawalan pa yung maging yung mga kriminal para po sumabak po sa digmaan. Nandyan din po yung kakaibang klima, yung pong panahon po natin, yung sobrang init ng panahon. Nandun din po yung yung malawakang pagbaha. At ang yung kakaiba po dito, matindi po yung baha. Pero mainit pa rin. Sa ibang bansang araw po, yung init na naitatala, maabot po ng hanggang 60. Salamat po tayo sa atin. Yung pinakamainit yata natin, mahigit lang 40, di ba? Mahigit lang 40. Mayroon na pong 50? Mayroon ng 50 sa atin? Ganun ba? Nahuli ako sa balita. Alam, bro? 48, 49. 49 din daw. Sino bang totoo? Anyways, mainit na po yun. Kahit sabihin natin 48, 49 lang, napakainit na po yun. One time nga, nangyari sa akin, nakaupo lang ako, wala akong ginagawa, tutulong pawis ko grabe, talagang kakaiba po ito. Sa ibang bansa, mahigit pong 60. So yung pong gutom, matindi rin. Bigas natin, kakaiba ngayon. Hinahanap ko nga po yung kasi yung tawag nila doon, yung bilihan ng mura. Ano kasi yan? Hindi, mayroong Kadiwa, yung kadiwa. Sikat na sikat sa balita yung kadiwa, ba't wala sa atin dito? Nakabili na ba na kayo ng kadiwa? Anyways, hindi po ako nagdi-discourage po sa bawat isa, Pero alam po ninyo, mayroon kang 5 na membro ng pamilya. 5 kayo, no? Ilang kilo kaya yung kakainin ng 5 katao sa isang araw? Mga lalaki yan? Puro lalaki yung anak mo? Kulang po yung siguro yung 1 kilo Opo. Mga bata, magluto ka ng 1 kilo. 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 1 kilo sa hapon. 3 kilo yon. Ha? Magkano yung 1 kilo? Medyo maayos-ayos na po sa palengke. Ano po yan? 50 pesos. Hindi pa gaanong masarap yun. Di 150, isa mo pa yung ulam. Sometimes mas mahal yung ulam kaysa sa kung medyo masarap-sarap, mas mahal po yung ulam. Partner mo. Times 3 mo rin po yung ulam. Alangan naman na puros na lang ang tawag nito, alangan naman na puros na lang bangus ang ulam mo o puros na lang inasal ang ulam mo.
Titindi naman yung binabanggit mo, Pastor. Oh, mayroon yung tig-peso. Nung nagtitinda pa nga kami, may bumibili. Pabili po ng inasal, sabi. Magkano po? Ay, ilan po? O sige, bibentahan kita. Libre kaliskis, sabi. yung nakasupot lang tig-pesos. Pagkain po ng ano yon, sa totoo lang. Naranasan ba ninyong kumain ng ganon? Yung iba po, hindi nakaranas ng kumain ng ganon, ha? Pero alam po ninyo, sa isang ordinaryong mamamayan po, mahalaga sa kanya yun. Yung pesos lang po na inasal. Hindi lang ninyo alam. Pero may mga kapatid na umuulam po ng gano'n. Ako po hindi naman po, ano naman si pastor? Hindi po, may pagkakataon po kasi na, yung parang bang gusto mo magmerienda. Yung wala kang, parang, ang sarap din kaya na, itil-til mo yun ng aslim. Oo. Ay, mali ba yun? Aslam pala. Aslim. O nga, maasim kasi. Til-til mo ng aslim. O. Ang sarap. Sama mo pa ng mangga. Alam po ninyo, pahirap. Naniniwala po ako na wala pa ito. Itong nararamdaman natin ngayon. Wala yan. Pahirap ng pahirap. So, sinabi ko po sa ating pong pamagat, magtiwala sa Diyos. Bakit? Alam po niyo, naniniwala po ako, pinapahintulutan ng Panginoon Diyos na mangyari ang mga ito. Ang Diyos po ay may layunin. Opo, may layunin. May layunin po ang ating pong Panginoon. Bakit po? Alam po niyo, masakit man na sabihin ko ito, pero sa karamihan po, totoo po ito, masya sila po buntok ng tao. Salamat sa Panginoon, yung buntok tamo, malambot. At yung tamo kene, tumalima tayo sa panawagan ng ating pong Panginoon. Yung haliwa po, masya sila po buntok. Masya sila po buntok. At hanggat ang tao pinapatigas at pinapatigas niya ang kanyang ulo, ang Panginoon po ay patuloy na nagpapadala ng mga, kuminsan po, yung mga bagay na kakaiba. Bakit? Parang tao po lumapit sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung katatapos lang na, ano kasing tawag nito pong COVID. Di ba? Grabe itong COVID. Aminin natin at sa hindi, nung araw po, panahon po ng COVID, ilang taon na pang lumilipas. Wala po sigurong tao na hindi po lumuhod sa kanyang kinikilalang Diyos ng mga panahong yon. Di ba? Grabe po yung paglapit ng mga tao. Pero alam po na, kita po natin bala mo, umpisa lang. Umpisa lang. Nung lumipas, nakikilala nila ang COVID, nakikilala natin ang COVID, wala na naman. Di ba? Yung pagiging mabait ng tao, kuminsan di ba napansin po ninyo? Noong mga panahon yun, ang daming mababait. Pero ang mga anak ng Diyos sa Faith Assemblies of God ay patuloy na mabait. Amen pa. Amen. Opo. May layunin po ang Panginoon at naniniwala po ako, isa po sa layunin ng ating Panginoon kung bakit pinahihintulutan niya ang mga bagay na ito. Una po yung kanyang love. Doon sa Peter, ang nais kasi ng ating pong Panginoon, ang lahat po ay maligtas. Naniniwala po ba tayo malapit nang dumating ang Panginoon? Malapit na pong dumating ang Panginoon. Po, nakikita na po natin yung mga signs na kung saan ay tumutukoy po sa nagpapayag po ng kanyang na lapit na pagdating. Yung mga binanggit po ng gospel, Kaya po, yung iba naman, ay wala, hindi man dumating, nangako ang Panginoon niya na darating, hanggang ngayon wala pa. Sabi po ng Biblia, hindi pa dumadating ang Panginoon sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ang iba na makapagsisi at manumbalik sa Diyos. Alam po niyo, blessings ng ating pong Panginoon.
may trials upang alam mo, tinitignan ko po yan na yung trial sa buhay natin, pagkatok ng ating pong Panginoon, na parang sinasabi, hoy, alalahanin mo ako. Yung mga parang ganun ba ka? Magsisi ka sa iyong kasalanan, manumbalik ka sa akin. Upang makita natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen? Isa sa plano, hindi yung tayo ay mapalayo sa Kanya, kundi yung tayo ay lalo mapalapit sa Diyos. Tayo naman po na mga anak ng Diyos, di ba, nagdadanas tayo ng pagsubok. Walang Kristiyano ka, hindi Kristiyano, nagdadanas tayo ng pagsubok, di ba? Po. Pero alam po nyo, nice kung sabihin nito, katulad ng binasa ko na po, dumadanas tayo ng pagsubok, hindi po yung para tayo humina sa pananampalataya. Dumadanas tayo ng pagsubok para lalo tayong lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Yun po yung layunin ng Panginoon. No? Upang lalo tayong tumibay sa pananampalataya. Upang makita din natin, sa atin po ng mga mananampalataya, upang makita natin yung Kanya pong kasapatan. Amen. Sa panahon po ng pangangailangan, kapatid, sapat po ang ating pong Panginoon. Pinapahintulutan po niya ito upang makita natin yung Kanyang kasapatan. Kaya, muli ko pong babanggitin, magtiwala tayo sa Panginoon, kapatid. And then, katulad po kay Abraham, upang mapatunayan po yung ating pong pananampalataya. Naharap tayo sa mga pagsubok. Kay Abraham, napatunayan niya yung tindi ng kanyang, yung katotohanan ng kanyang pananampalataya. And last na verse po na, mga verse na aking pong babasahin sa bawat isa, matindi po ito. Yung pong Romans chapter 8, verse 35 po up to 39, napakatindi po ito. Actually po yung verse 35, may patanong po na binanggit dito ni Pablo. Ang sabi po niya, ano ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? O nga, naisip-isip po ba natin yon? Nagtanong po si Pablo sa mga taga-Roma, ano ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Gutom, sakit, kamatayan. Ano po sa palagay po ninyo? Gutom, sakit, kamatayan. Actually po, binabanggit din po ng salita, ang sagot po dyan ay wala. Unang-una po, bakit? Nabanggit ko na po, sapagkat kasama natin ang Panginoon. ang Diyos po ay makapangyarihan. At ang Diyos po, nagdadanas tayo ng pagsubok, pero naniniwala po tayo na mayroon pong purpose. Yung Romans 8:35 up to 39, basahin ko po ng dire-diretso. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kaubaran? Ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Opo, mahal tayo ng ating Panginoon, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga bagay na darating, yung mga bagay, future ang binabanggit dito, future. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang. Kapatid, pakinggan po natin ito. Hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Muli ko pong itatanong ito, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Madiin ko pong sasabihin po 3 beses, wala, wala, wala. Wala pong makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sometimes nagtatanong po tayo,
Pero nais ko pong idiin, sa mga nangyayari sa buhay po natin, mahal tayo ng ating Panginoon. Ano ang tugon natin naman sa pagmamahal ng Diyos na yan sa atin? Serve Him, kapatid. Sana po, tamo po sasawa na maglingkod sa Kanya. Po sasawa na maglingkod sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon, hindi po niya tayo pinagsasawahan. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo na muli, Panginoon, pinalahalahanan po niyo kami patungkol sa iyong mga salita. Salamat po sa mensahe na nagpapahayag. Dapat po kami magtiwala sa iyo. Magtiwala kami sa iyo, Panginoon, ano man ang kalagayan po namin sa buhay. Salamat po. Patuloy po niyong i-bless ang bawat isa sa aming pong komunyon, sa aming pong pagsasalo-salo, Panginoon, ng mga elemento na kung saan sumisimbolo ng iyong katawan at dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. I-bless po niyo ito, maging kalakasan ng bawat isa sa amin. At pagpalain po ninyo ang mga anak po namin na maglilingkod sa amin sa gawain nito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus Ama. Ito pang aming panalangin. Amen and amen. Praise God. Salamat po. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Ngayon po, darako po tayo sa ating pong komunyon. Tinatawagan ko po yung mga anak po natin na maglilingkod sa gawain na ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Palagi ko pong binabanggit ito. Kultura po natin ng mga Assemblies of God na every first Sunday po ay ginagawa po natin ang Holy Communion. May mga iba po, ginagawa po na every Sunday, nagko-communion po sila. Sa atin po isang beses lang, isang buwan. Kaya dapat samantalahin po natin ito. Pangalagaan po natin yung first Sunday natin tamo pong communion. Siyempre, hindi lamang po first Sunday na dapat nandito po tayo. Sa bawat linggo po na panahon ng pagsamba natin sa Panginoon, dapat nandun po tayo. Bakit? Sapagkat ang linggo po, ang Sunday ay ibinukod po yan ng ating pong Panginoon. Itinangi po niya para sambahin po natin siya at purihin sa ating pong mga buhay. Amen? So, muli po, sinasabi po ng salita ng ating pong Panginoon, sa aklat po ng Korinto, ganito ang kanyang sinabi, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso. Ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito ay pinayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Muli tayong yumuko at manalangin, mga kapatid. Lord, Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, muli nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo po sa amin. Ama, magawa po naming alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pagbubo ng iyong dugo na hugasan ng aming mga kasalanan. Sa iyong mga sugat, kami po ay nagsigaling, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa oras na ito, sa aming pong pag-alaala ng iyong ginawa doon sa krus, Panginoong Hesus, i-bless mo pong bawat sa amin. Sa bawat anak mo natatanggap ng mga elementong ito, kung sila ay may karamdaman, dalangin ko, gawin mong kasangkapan ng mga elementong ito na maging kagalingan ng kanilang mga karamdaman. In the name of Jesus, in the name of Jesus, mapagpala ang bawat isa sa amin sa pagtanggap po namin ng mga elementong ito. Ipinapanalangin ko rin po ang mga anak po namin, Panginoon, na maglilingkod sa amin. I-bless mo po sila. Patuloy mo po silang gamitin sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating pong mga anak, mga kapatid. Hallelujah.
praises to your Tumayo na po name. tayo mga kapatid. Oh, praises to your name. Oh, Lord, Yes, everybody. for your name I give glory. I give glory to your name. Oh, glory to your name. For your name is great and greatly to be praised. Mga kapatid, sinasabi po ng salita ng ating pong Panginoon sa aklat ng John chapter 6 verse 58. Ito ang pagkain bumaba sa langit o mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kayo din ng tinapay. Atin isunod na po ang saro. Amen. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito at God bless everyone. Tinatawagan ko na po ang ating MC for the sa atin pong offering. Go. Hello po. Dumako na po tayo sa opening. So, manalangin po tayo lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, O Lord. Kami po yung nagpapasalamat, O Lord, sa araw po na ito, O Lord God. Nandito po kami, O Lord God. Lord, naway po, O Lord God, ang mga bibigay po namin na offering, O Lord God, is naway, O Lord God, gabayin niyo po kami, O Lord God. And Lord, naway po, i-bless niyo po kami, O Lord God. And Lord, I pray, O Lord God, sa mga may trabaho po, O Lord God. Hallelujah. Lord, i-bless niyo po sila, O Lord God. Gabayin niyo po sila, O Lord God. Ikaw po ang manguna sa kanila, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord God, sa mga blessing, O Lord God, na inyong mga binibigay, O Lord God. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brother Edward. Salamat po. Okay, yung mga sirs sa offering natin ay mga kabataan din. Okay, salamat. Okay, salamat. Okay, God bless. Okay, muli pinapasalamatan po natin ang ating mga kapatid from Bana. Okay, mga anak, may mga kids din ano po na kasama. Ang dami nila, no? Ang dami yung mga